evening, Youth Connect, and welcome again sa ating Youth Connect party. And I believe na iba sa atin nagkikita lang sa mga kanya-kanyang grupo. At ngayon naman, nakikita naman natin yung mga hindi natin nakakasama sa mga grupo natin. Kaya ina-encourage ko kayo na tingnan nyo, samahan nyo, tabihan nyo yung mga hindi nyo madalas makasama. Kasi lagi nyo naman sila nakasama sa YCG. Are you all happy? Yes! Alright, okay. So sige, let's have a short prayer and we're going to start our new topic. Hallelujah, Lord. Once again, we open up our hearts to you. We want to receive your word tonight, Lord, and learn and grow and develop, Lord, be developed in the kingdom of God to become the people you want us to be. We thank you, Lord. We commit to you our night. We thank you, Holy Spirit, for speaking to us. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So what we're going to talk about is being young, being wild, and being free. Alam niyo naman yung katagan na yan, na young, wild, and free. At baka mamaya, at one moment of your time, ay naging ganyan kayo. Sige nga, taas nga ang kamay na nakaranas na maging young, wild, and free. Young lang. Young and free lang, hindi wild. O kaya wild and free lang. So di ba parang negative yung meaning ng young, wild, and free. Parang ano pinaggagawa ng young, wild, and free na to? Sige, let's read the story. Are you all ready to read the story? I know itong story na to, alam naman natin halos. Pero tingnan natin kung ano pa yung matututunan natin bilang sa pagiging kabataan. Naniniwala ba kayo sa sarili nyo na kailangan yung palaging paalalahanan? Palagi. Sapat ba ang isang beses sa isang buwan? O sapat ba ang isang beses sa isang linggo na makarinig ng encouragement? Di ba hindi? Kailangan natin nga araw-araw, basa ng Bible, kaya tayo nagde-develop ng groupings para lagi tayong mapapalahanan. Kung halimbawang lumilipad na ang ating isipan o lumilipad na yung mga kagustuhan natin, at least nababalik tayo sa layunin ng Diyos. Sige, ano nangyari sa storyang ito? Basahin natin sa Lucas 15 verse 11. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang pagkikwento. So, this is about prodigal son. So, everybody knows, almost every one of us. Ang liboghang anak. May isang ama, subaybayan nyo to guys, dito tayo kukuha ng lesson. Okay? May isang ama na may 2 anak na lalaki. Ilan ang anak na lalaki? Yan. Natanong-tanong na lang ako, parang teacher lang. Okay, makinig na tayong lahat. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, Ama, ibigay niyo na sa akin ang bahaging mamanahin ko. Kaya hinati ng ama ang ari-arian niya sa 2 niyang anak. So ano hiningi ng isang anak? Yung kanyang mana. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang lahat ng minana niya. Pumunta sa malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Talagang winaldas niya lahat. Naubos lahat. Ano, ang kanyang pamumuhay ba ay may layunin o wala? Wala. Nang maubos na ang pera niya, sino rito yung mga nag-uubos ng pera niya? Taas na kamay, be honest, pag nakahawak. Nang maubos na ang pera niya, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon at naghirap siya. Ano nangyari? Sumaya ba ang buhay niya? Sa kasamaang palad, nagkaroon ng taggutom. May season ba sa buhay niyo na ngayon ay nasa taggutom era siya? Tingnan natin sa katawan, no? Naghirap. Kaya namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang taga roon. Grabe, no? Bilang isang anak na may mana. Sino ba dito may inaasahang mana? O, di ba? Wala na tayo, mana. Pero nakita natin, no, ang taas ng buhay. Yung tao bang may mamanahin, average ba yun o mataas na yun? Yung may mana siya, halimbawa, business, may ipapamana sa kanyang lupain, mataas na yun, no? Kasi bihira sa atin, katulad natin Pilipino, na magmamana ng mga hacienda. At mansyon at lupain. Siguro ang ipapamana sa atin, mga gamit-gamit na lang. Mga na pinaglumaan. So, mula dito sa buhay ay naging
pababa. Namasukan siya ng tagapag-alaga ng baboy. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kainin kahit pagkain ng mga baboy. Dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Malala ba yung nangyari? Wala nangyari sa atin ito. Yung papasok ka sa pagtaga-alaga ng baboy, kahit papano, marami ka pa rin opportunity. At gutom na gutom ka kahit nag-aalaga ka, nagtatrabaho ka. Wala ka makuha pagkain kasi wala silang magawa eh. Sabi niya sa'yo, pray. O kaya wala kami mapakain sa'yo kasi nga taggutom, di ba? Kaya yun. Kung meron man silang pagkain ng baboy, masaya na siya. Walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Ngayon, mga kabataan, ano nangyari? Nang mapag-isip-isip niya ang lahat. Siyempre, buti nga kahit gutom, nakakapag-isip pa eh. Kasi minsan, naranasan mo kahit na paggutom ka, parang, wait lang, hindi ko na maiisip. Ano nga ba yun? Brain fog. Pero, nung nagutom siya, napag-isip-isip niya ang lahat. Sinabi niya sa kanyang sarili, sa amin, kahit ang mga utusan ng aking ama ay may sapat na pagkain at sobra pa. Pero ako rito ay halos mamatay na sa gutom. So sa bahay nila, meron silang utusan. So mayaman talaga to. Baka anak siya ng hari, di po ba? At sabi niya, may mga alipin dun. Yung pagkain nila, sapat na, tsaka sobra-sobra pa. Babalik na lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama. Sabay-sabay nga natin basahin. Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Gawin nyo na lang akong isa sa mga utusan nyo. Babalik pa ba siya bilang isang anak? Hindi na. Okay na sa kanya maging utusan at piling. Bakit sa tingin nyo, hindi na siya babalik na bilang anak? Kasi hiyang-hiya na siya. No? Sige, next. Na-slide niyan yan. Kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya, kaya patakbo siya nitong sinalubong. Niyakap at hinalikan. Next. Sinabi ng anak sa kanyang ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Pero tinawag ng ama ang mga utusan niya, Dali! Dalhin niyo rito ang pinakamagandang damit. Bihisan siya. Lagyan nyo ng singsing ang daliri niya. Suotan nyo ng sandalya sa mga paa niya. Siguro, papunta siya doon sa kanyang ama. Wala na siyang tsinelas. Talagang pigtas na lahat. Wala siyang mga alahas. Siguro nagutom siya. Sinanla niya lahat ng alahas niya. Yun na yung last option niya. Wala na natira. Wala na rin siya halos na damit. Kaya bibihisan siya. Tela-tela na lang. Kawawa. Kumuha kayo ng batang baka na pinataba natin. Katayin nyo, magdiwang tayo. Dahil ang anak ko nakaakala ko'y patay na, ay bumalik sa buhay. Nawala siya pero muling nakita. Kaya nagsimula silang magdiwang. Samantala, nasa bukid doon ang anak na panganay at nagtatrabaho. Di po ba dalawang anak? So itong panganay nagtatrabaho. Nung pauwi na siya, malapit sa kanila, narinig niyan, tugtugan. Uy, parang may celebration sa bahay ah. Kaya tinanong niya sa isang utusan, anong nangyayari? Anong meron? Sumagot ang utusan, anong nangyari? Bumalik po yung kapatid nyo, dumating na po. Kaya pinakatay ng inyong ama ang pinatabang baka upang ihanda dahil bumalik siyang ligtas. Nasa mabuting kalagayan. Natuwa ba ang panganay? Hindi. Nagalit ang panganay. Ayaw pumasok sa bahay. Kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapang pumasok. Pero sumagot siya, Tay, naglingkod ako sa inyo, tapat ako sa inyo, maraming taon. Hindi ko kayo sinuway, sinunod ko lahat ng utos. Pero kahit minsan, hindi niyo ako binigyan ng kahit isang batang kambing para makapaghanda ako, makapagsaya kasama ng mga kaibigan ko. Pero yun, dumating yung anak mo, yung kapatid ko, nilustay lahat ng kayamanan sa mga babaeng bayaran, pinagpatay niyo pa ng pinatabang baka. Ako hindi, ang bait-bait ko, lahat sinunod ko. Sumagot ang ama, anak, lagi tayong magkasama at ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Dapat lang na magsaya tayo dahil ang kapatid mo na inakala nating patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya, pero muling nakita. He once was lost, now found. Once was dead, and now he came alive.
So, ang kwento nito, 2 anak, yung isa, hiningi yung kanyang mana. Hindi natin alam, pero yung isip niya, hindi pala mag-business, hindi pala para palaguin, palakihin, ilustay. Noong naubos na lahat, gutom na gutom, maghanap ng trabaho. Pero kahit may trabaho siya, hindi pa rin makakain, taggutom. Nakita niya yung mga kadiri. Mukha bang maganda tingnan yung pagkain ng baboy? Pero masaya na siya, na parang, okay ito gusto ko to, para lang makakain. Hanggang sa he came back to his senses and he remembered, in my father's house, yung mga alipin doon, napapakain ng masasarap, sobra-sobra pa. Hihingi na lang ako ng tawad, babalik ako. Pero kahit hindi na isang anak, kakahiya, ang tindi ng ginawa ko. Wala na nga mukhang mahaharap eh. Babalik na lang ako bilang alipin, maglilingkod na lang ako. Para lang makakain at makabalik na roon. Doon, ligtas, doon, masaya, doon, andun na lahat. Nung bumalik siya, niyakap siya, dinamitan siya. Ang nakita natin, nag-celebrate. Yung kuya, nagalit kasi, bakit ako? Walang ganyan. Ako nga dapat at may ganyan dahil masunurin ako. Anak niyo ako. Andito lang ako sa bahay. Hindi ko nilustay yung mga kayamanan niyo. Pero sabi ng ama, di po ba, lahat ng sayo ay sa akin. Ito na anak natin. Itong anak ko, itong kapatid mo, ay bumalik ng buhay. Kaya magdiwang tayo. So ano yung ating matutunan? Una-una, nakita natin na yung anak na to, hinihingi niya yung kanyang share. Hindi niya hinihingi yung pagmamayari ng tatay niya. Ang hinihingi niya, yung alam niyang kanya. Share niya. Portion niya. Anong connection ito sa ating buhay? Minsan kapag tayo sa Diyos, humihingi tayo nang minsan pakiramdam natin ay karapatan nating makuha. Yung pakiramdam natin na deserve ko rin tong maranasan, Lord. At deserve ko rin tong makuha. Kung ang iba, nararanasan to, yung akin din, Lord, nasan? Pahingi. And is that wrong? According to the story, it looks wrong because of what happened. Pero for my personal decision, I don't see anything wrong with asking from God. Pero, dito natin makita kung anong naging problema at naging mali. So una, in our prayer to God, tandaan natin na ang Diyos ay sovereign. Binibigyan niya tayo ng free will. So God, when you keep pressing God sa isang bagay, tutugunin niya yon. Kahit sa isip ng Diyos, meron sana mas maganda nakalaan sa'yo, kaso mapilit ka eh. Kesa mawala ka, kasi sabi mo sa prayer mo, Lord, pag di mo ito binigay sa akin, sige ka, hindi na ako magiging aktibo, hindi na ako aatin, hindi na ako maglilingkod. Siyempre, ayaw ng Diyos na mapalayo ka, ibibigay ng Diyos. Siyempre, He wanted to, He wanted to keep you safe. He gives us free will. At saka kadalasan, di ba, kahit nagpe-pray tayo, ginagawan din natin ng paraan. Di ba? Tinutulungan natin ng Diyos para makuha natin yung prayer na yon. No, nakuha ng anak, yung kanyang mana. Hindi siya sinanong, bakit? Saan mo ito gagawin? Sabihin mo muna, saan mo ito gagamitin? Hindi na. Mana mo yan, share mo yan, humingi ka, anak kita. Ama ako, mabait at generous ako, I'll give that to you. But what did he do with what he asked? He wasted it. He squandered it for a disorder living. Sa babaeng bayaran, sige, party rito, party rito. Just imagine, paano niya ginastos yun? Pumunta sa club, bili nito, bili niyan, kain ng mga, minsan may cheat day tayo, di ba? Pero sa kanya, everyday cheat day. Celebrate. Isipin natin, paano kaya niya naubos yung pera? Sabi ni Wela, gano'n, party, yeah. Party yan. At sa kung saan-saan pa. Bili ng mga gamit na luxurious. Hindi man siya humingi ng guidance and counsel kung saan at paano niya to gagamitin. At ano bang layunin ng kayamanan at manang ito. Ganun po tayo minsan. Pag may nakuha tayo sa Diyos, bahala na. Ito yung gusto nating gawin. Bihira tayong humingi ng counsel sa kung ano man yung pinagkaloob sa atin ng Diyos. Like our life, our talents, our possessions, our money. Pakiramdam natin, it is ours. Our body. We don't even ask God, Lord, what is your will? Ano yung purpose niyo sa katawan ko?
sa pera ko, sa buhay ko, sa lakas ko. Hindi natin, parang katulad tayo ng isang prodigal son. Bahala na, walang pake. Walang pake kung ano, hindi ako hihingi. Kaya sadly, yun yung nangyari. Pero nung napag-isip-isip niya, he came to his senses. Ibig sabihin nun, he came to the terms of his true self. Nakita niya yung totoo niyang pagkatao sa sarili na nadaya siya. Ngayon nakita niya na yung lahat totoo about everything in him. And so another thing that we could learn here, dahil sa kanyang mga kagustuhan, desires, passions in life, ito yung nagpabulag sa kanya. Nagpabulag sa kanyang vision. Wrong desires and wrong passions blind us and darken our vision. Kaya hindi natin malaman ano ba yung totoo nangyari. Pero, nung narating niya na lahat ng desires niya at naubos na lahat, doon nagliwanag yung kanyang isipan. Di ba minsan ganun din ho tayo? Dahil meron tayong mga pinopursue na mali, pakiramdam natin sa isip natin, wala namang mali eh. Kasi nga, yung vision natin, naboblurred na siya. Nadadarken na siya. Kaya itong batang ito, no, meron siya mga gustong gawin sa buhay. Hindi siya nagtanong ng counsel at ng guidance. At dahil doon, nagkamali siya. Yung lahat ng mga meron niya ay nasayang because of wrong desires and wrong passion. So let's be careful. Sometimes we do not know the truth if we are driven with wrong desires. We thought we are right. Pero gusto ba natin mauwi doon sa pigpen, sa babuyan, para lang makita natin yung kaliwanagan at katotohanan ng kung sino tayo. Kaya ngayon, yun mamaya, mamaya tatanong ko sa inyo, meron tayong mga interaction. Pero itong bata, dumating siya sa pigpen encounter niya, pigpen story niya, na dun sa pigpen, sa babuyan, dun niya na-realize na, akala ko, okay na ako, yung pala, ang tindi ng ginawa kong kasamaan. Paano niyo nalaman na na-realize niyang mali? Kasi babalik siya, hihingi siya ng tawad eh. Diba? Hindi ka naman hihingi ng tawad kung alam mong hindi ka mali eh. So nalaman niyang nagkamali siya. Pero nung una, pakiramdam niya, there's nothing wrong with what I'm gonna do. Pero humingi siya ng tawad kalaunan kasi na-realize na yun nung andun siya sa kanyang pigpen encounter. So what else can we learn here? Ito may mga transition and transformation dito from entitlement to unworthiness. Entitled, feeling entitled. Pag sinabing feeling entitled, yung lahat ng karapatan mo, karapatan ko makaganyan, kailangan makuha yun. Feeling entitled na, halimbawa, babiyahe kayo sa malayong lugar, tapos may 2 sasakyan, grupo kayo ng kaibigan. Yung kalahating grupo mapapadpad doon sa van na may aircon, at ikaw, mapupunta ka dun sa L3 na sabi natin sira yung aircon. Ang pagsasabing feeling entitled is pakiramdam niya, ba't ako nandito sa L3 na walang aircon? Dapat andun na din ako sa van. Nagets po na niya yung feeling entitled. Feeling niya, lahat ng convenience, comfortability, karapatan niyang maranasan. Have you ever encountered that feeling? Wala? Sige, ako na lang. Pero nakita natin na yung batang yon, feeling entitled siya, nasan yung ari-arian ko? Anak ako, di ba? Parang, sino ba naman yung hihingi na hindi entitled? Lahat tayo maghihintay lang ng mana. Hindi katulad niya na ang lakas ng loob na hingin. Ibig sabihin, talagang feeling niya, entitled talaga siya. May mana ako, nasa nabigay mo pa. Yan. Pero, when he experienced lahat ng yan, napunta sa babuyan, taggutom, doon niya nakita yung kanyang tunay na sarili, yung totoo niyang worth. Okay na sa kanya maging isang alipin sa kaharian ng kanyang ama kahit hindi na anak. Doon niya nakita yung unworthiness niya na hindi siya karapat-dapat. Nung una, give me this, give me that, yay, happy party-party. Ngayon, kahit alipin na lang ho. So nakita ho natin, no, tayo mga kabataan, maaari nagsimula tayo feeling entitled. Pero makita natin, it's wrong and it's not right. Siyempre, it's wrong nga eh. Hindi, it's not good na mamuhay sa ating sarili na lagi tayong self-entitled. At hindi tayo willing sa mga inconvenience. Kasi sino ba, di ba?
Sino bang gusto ng inconvenience? Pero pag napadpad ka sa inconvenience, wag na tayo, nagsasalita tayo, di ba, ng init naman. Dapat hindi mainit, wag na kasing ganyan, di ba? Pero andun tayo dapat sa we see our worth. I'm here, I want to serve God, convenient or not. Kaya nga nagpapasalamat ako katulad nung nakaraang linggo, nag-extend ang praise and worship team ng paglilingkod nila na dapat supposedly Sunday service, pero nalaman na may National Bible Month. We're here to serve the body of Christ through that ministry kasi iba't ibang assignment yun eh. Sa ibang church, ito yung gagawin nila. Sa ibang church, ito naman yung assignment nila. Sa Mega Harvest, inatasan tayo na tayo mag-lead ng praise and worship. So, syempre, kung iba yan, dapat may bayad yan, ha? Kasi, yan, di ba? Pero dahil hindi sila feeling entitled, hindi sila nag-expect anything in return, so ang nasa isip nila is to keep on serving God. Whether may natanggap man, whether may thank you man, or wala, alam nila yung true worth nila that we are servants of God. And another thing, from self-will to God's will. Will of His self. Nakuha niya yung kari-arian niya, tsaka yung mana. Hindi niya inisip, ano kaya yung, kung ako ang tatay, ano kaya gagawin ni tatay dito? Papalaguin niya? Paano kaya niya papalaguin? Hindi. May sarili siyang will. Meron akong gagawin dito, may sarili yung kalooban at yun dapat yung masunod at yun nga yung nasunod. Meron siyang kalayaan kung paano niya i-spend yung money niya. Pero what is the result of self-will? Palaging distraction. Hindi yan yung example ni Jesus because Jesus' example is His prayer, not my will, but your will be done. So, ganun din sa buhay natin, no? Kapag tayo nagkalooban, o mismo na kahit wala tayong napagkalooban, mismo na buhay natin, driven ba to ng will ng Diyos, yung gustong mangyari ng Diyos, o yung gusto natin mangyari lang? Self-willed ba tayo? Driven ba tayo ng kalooban, will natin, o will ng Diyos? At sana maging warning at example na yung lalaki kung saan napapadpad ang mga taong driven ng kanilang sarili. Let us ask God, Lord, kahit isa-isa na, what do you want me to do with my money, with my time, with my body, with my strength, with my talents? God will answer you. Maaari hindi sumasagot si God kasi hindi naman tayo nagtatanong. Dahil ba't nga tayo magtatanong kung driven tayo ng self natin, di po ba? So, in order to you to be driven by God's will, first thing is to ask God, surrender everything to God, and always have that mindset na lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Kaya tayo na nagagalit kapag may nangyayaring hindi natin gusto kasi pakaramdam natin na dapat hindi ganito yung nangyayari sa buhay ko. Diba kapag may mga plano tayong hindi natutupad, kahit lang yung mga routine natin everyday, diba pag may na-disrupt doon, parang nakakainis. Halimbawa, dapat mag-gym si B-Boy ng araw na yon. May nangyari na, inutusan ka ng mama mo, "Uy, wag ka muna umalis, dito ka lang." Ano yung una nating maisip? Di ba may inis tayo? Kasi may routine tayong ginawa eh. Ito yung dapat kong gawin ngayong araw, hindi nangyari. So magagalit talaga tayo. Kaya tayo nagagalit because driven by self. Pero pag driven by the will of God, whether God interrupts your day, interrupts your plan, interrupts your task, hands up pa rin tayo na, Lord, you are in control. Ito isang malaking knowledge na sa atin na hindi talaga tayo, Diyos, hindi natin kayang kontrolin yung buhay natin kahit ilang beses natin itong pagplanuhan. May mga time talaga na mai-interrupt at mai-interrupt siya. And there we can humbly say na, Lord, really, you are God. No matter how I control my life, I cannot. Things can happen. So Lord, sa inyo ang aming buhay, tulungan nyo hindi kami maging self-willed. Para if those things happen, di tayo magagalit. We still trust God na lahat ng bagay ay paglalakip-lakipin ng Diyos para sa ating kabutihan at sa ating buhay. Pag self-will ka, malamang moody ka, irritable ka, galit ka sa mundo, sa Diyos, sa lahat. Kasi hindi natupad yung gusto mo. Katulad ng lalaki.
pero maging driven tayo ng kalooban ng Diyos. And next is, from discontent to delighted. Kung kontento siya, hindi niya aasamin, umalis. Ang ganda-ganda ng kalagayan niya ron eh. Pero gusto niyang umalis. At gusto niya yung sarili niyang pera, ayaw niya yung pagtakbo ng kanyang ama. Dahil meron siyang, kita natin, discontentment. Hindi ko to gusto. Ayoko na ako sumusunod. Gusto ko ako yung nasusunod. Kaya alis na lang ako sa kaharian na to. Gagawa ako ng sarili kong kaharian na ako ang hari. Hindi siya kontento. Kaya ganun din nangyari. And then what happened is, he became delighted even to the food of the pig. Sabi nga sa Bible, he was happy. Hindi siya yung parang nagtiis na kadiri. Sa totoo lang, parang masaya na siya daw. Ibig sabihin yung kasiyahan niya noon, hindi sa pagkain, kundi sa more. Ngayon, napunta siya sa baboyan, natuto siya maging masaya. Kahit sa pagkain ng baboy. So, ganun din po tayo na noon na, hindi tayo kontento. Lahat ng nakikita natin sa ating kapaligiran. Meron tayong mga tanong at meron pa tayong gustong marating sa ating buhay. Pero alam nyo, kapag dumating yung time na walang-wala tayo, doon tayo magde-delight sa mga dating nararanasan natin na noon, kapag nandyan sa harap natin. Ano to? Yan lang. Pero ngayon, matututo tayong magpasalamat. When we lose everything, we're gonna start to thank God for even the small things. So that kid, he wanted to go out, experience many things, try many things. Ganyan ang mga kabataan, feeding the curiosity. Ano kayang meron sa lugar na yun? Ano kayang pakiramdam kapag ginawa ko to? Siguro mas masaya doon. Bakit natin naiisip yun? Kasi hindi tayo kontento kung nasan tayo. We want more. We want different. When we had no more, when he had no more, he was delighted doon in that food of the pig. Noon, hindi tayo thankful sa meron natin. Ito lang. Buti pa sila. Pero pag tayo talaga nawalan, makikita natin yung beauty of what we have before. We will be thankful even for the little we have. Not just content, but delighted. Delighted. Kahit naman ako noon, ito example ng delighted. Nung ako'y nakatira pa kala mama at papa, sila mama palaging nagluluto. So ngayon, luto, kain. Pero nung simula na nag-asawa na ako, iba kasi syempre, iba na yung pagkain eh, di ba? Iba yung luto niya, iba yung luto ko. Pag kumakain ako ng luto ko, naalala ko yung luto niya. Na parang, namimiss ko yung luto ni mama. Na noon, nandun ako, wala akong pake, kain lang ako ng kain. Pero nakita nyo, na-delight ako kasi nawala na ako doon sa bahay. Na-miss ko yung lasa ng pagkain niya. So yung ganun yung ibig sabihin delighted. We take advantage what we have. We're not thankful. We thought it's normal. But when we lose it, we start to delight. Na grabe, extraordinary, so special pala yun. Pero dahil araw-araw ko nararanasan dati, parang wala na lang. Kaya matuto tayo na maging thankful sa kung ano man yung meron natin. Maging kontento tayo kung nasaan tayo, kung ano yung lugar natin. Halimbawa, ano yung estado ng buhay mo, single, married. Diba, a lot of people, they want to enter relationship because they're not content being single. May nagsabi nga na isang quotation na, if you are not content as a single person, and when you enter the relationship, out of your discontentment, you will also not be content when you're married. Ay, hindi ko kontento, baka ang magpapakompleto sa akin ay partner. But it doesn't work that way. Ang tunay na contentment, nararanasan yan kung nasan tayo ngayon. Sabihin natin, ito, true to life to Meron akong gustong mabili. Nung nabili, kasi sa isip ko, dun ako sasaya. Okay na, pag nabili ko yon, okay na talaga ako. Okay na talaga ako. Okay na lahat. So nabili ko siya. Kinabukasan, meron na naman akong gustong bilhin. So, ibig sabihin, hindi natatapos. At akala natin, di Lord,
Pag yun na talaga yung binigay mo, yun na talaga, masaya na ako, hindi na ako hihingi pa. Pero hindi totoo yun. Pag hindi ka masaya sa kung ano meron mo ngayon, kapag narating mo yung mga gusto mong gawin ang hindi ka masaya, hindi ka pa rin magiging masaya. Lord, ang liit ng bahay, sino ba talaga sasaya dito? Bigyan mo ako ng malaking bahay. Binigyan ka ni Lord ng malaking bahay. Lord, masyadong malaking bahay, ang hirap linisin, Lord eh. Siguro yung katamtaman lang, binigyan ka ng katamtaman. Lord, lumalaki na yung pamilya, Lord. Kailangan na ulit ng malaking bahay, Lord. See? We did not learn contentment. We thought we'll be content when we gain something. But it doesn't work that way. Contentment is now. Right now, where you are. Are you content? Are you content? Hirap, di ba? But let God change our hearts. Kasi kung hindi, we will grow unthankful, complaining, and we do not enjoy. Alam niyo yung taong hindi kontento, hindi sila maka-appreciate. Diba? Hindi nila ma-appreciate ang buhay. Ang hirap, no? Kasi kung ikaw yun, parang ang hirap sumaya. Kasi lahat na lang may mali. Hindi ito yun eh. Ito nga yung pagkain, pero hindi ito yung lasa na gusto ko eh. Ang hirap kasi hindi ka masaya eh. Kaya kailangan maging kontento tayo para araw-araw masaya. Okay. Sino rito single na kontento siya? Yan. O kontento na kayo, huwag na kayo manliligaw. Charot. So, kasi masaya kayo, kaya kayo manliligaw, papasok sa relationship dahil nakita nyo ay nilalapit na kayo ng Diyos sa isa't isa. Yarn. Ay, sa February na lang yan, sa Love Month. Okay, last is the turning of prayer. Ito, pinaka-the best. Pinaka-the best na napag-aralan nakita natin dito is the prayer of from Father, give me this, give me that, give me my manna, to the prayer, Father, make me a servant. From Father, give me, to Father, make me. Mula sa possessions na gusto niya makuha, naging transformation. Mula sa paghingi, yung panalangin niya naging, gawin mo ako. Dati, Lord, pengya ko niyan. Lord, bigyan niyo ko niyan. Lord, sana matanggap ko yan, Lord. Hanggang na ang naging prayer niya is, Lord, gawin mo kong ganito. Baguhin mo ko. That is the wonderful thing na nangyari sa prodigal son. Nagbago, nagkaroon ng maturity ang kanyang prayer. Nalaman niya, walang kwentan lahat. Resources are limited. Hindi ko sinasabing, do not work hard for what you want, pero have the mindset na lahat ng possessions, pera natin, lahat yan ay magiging limited. And if we want to appreciate something, let it be the character that God is building us. More than possessions. Why? Because again, possessions, resources, they will be limited. Money, mawawala, mauubos, mawawaldas, magagastos. Kaya kung meron tayong mas tinitingnan na hingin, above all, it is our transformation. That will never change. Yan yung magdadala sa'yo sa langit. Tandaan natin, kung hingi ka ng hingi ng possessions, dalawang tao, ito, hingi ng possessions, hingi ng kung ano man na mga material things, ito, gusto niya, Lord, baguhin niyo ako. Lord, gawin niyo akong loving, gawin niyo akong generous. Kung sino yung magtatagal sa kanilang dalawa, naniniwala ko, yung isa ng prayer niya, transformation. Kasi yung prayer ng isa, bukas lang pwede na maubos yung hiningi niya sa Diyos eh. Bukas lang pwede ring mawala. Kaya kung hihingi tayo sa Diyos, hindi ko sinabing huwag tayong humingi sa Diyos ng material, pero i-above natin yung character over material and possession. Sabi nga sa Luke 12:15, take heed and beware of covetousness. One's life does not consist in the abundance of the thing he possesses. But the prodigal son needed na pumunta pa sa babuyan at pigpen para lang ma-realize niya that life does not consist in the abundance of possessions. So, gusto niyo pa ba mapunta sa babuyan bago ma-realize? Gusto niyo pa ba magutom, pumayat bago maka-realize? Gusto ba natin na andun tayo sa pigpen, malayo sa Diyos, malayo sa tahanan ng Diyos para ma-realize? Gusto pa po ba natin yon? Kasi if that will it takes para manumbalik ka sa Diyos, minsan pinapahintulot niya yun eh.
Kaya ang katod niya, pinahintulot niya. Hindi niya sinabing, nak, wag na. Sa isip niya, kasi alam ko kung gawin mo eh. Wag na, anak. Alam kong wawaldasin mo. Hinayaan niya. Siguro alam ng tatay, wawaldasin niya. Pero hinayaan niya, sige. Kahit masakit sa puso niya na mawawala tong anak ko kasi alam ko gagawin nito eh. Hinayaan niyang matuto. Hinayaan niyang ganun ang mangyari. And sometimes God will allow those breakings para ma-realize natin. Pero kung ngayon pwede na nating ma-realize, di ba? Mas maganda, di po ba? Ayaw na natin sugatan ng puso ng Diyos na lalayo pa tayo at kung ano-ano man. Bago matutunan. Bago matutunan, halimbawa, bukas matututunan mo na sana, sa sobrang gutom mo, namatay ka na. Di po ba? Huwag nating hayaan ganun yung mangyari. So, from Father, give me this, give me that, to Father, make me your servant. And nakita natin yung kuya nagalit. Ba't nagsa-celebrate kayo? Pero ako hindi. Ano matutunan natin? God's acceptance of others is not God's rejection of you. Hindi porket may tinanggap si God na bago sa pamilya, hindi porket may pinagpala si God, it doesn't mean ay pagdadamutan ka niya. God's acceptance of others is not God's rejection of you. Pag nakakaramdam tayo na, Lord, tingnan nyo to, pinagpapala sila, oh. Parang, ang unfair naman. Parang feeling ko, mas mabait ako dito, eh. Parang mga ganun. May mga ganun ba kang isip na, dapat ako yung magta-travel kasi feeling ko, mas matino naman ako dito. May mga feeling natin, mas deserve natin. Pero, ba't natin naiisip yun? Kasi akala natin, pag pinagpala ng Diyos yung isa, pagdadamutan niya tayo. Pag tinanggap ng Diyos yung isa, akala niya, i-reject na tayo ni God. Pero it's not. Kaya nga sabi ng ama, uy, ano ka ba? Hindi ka man ng baka, hindi mo ba alam na lahat ng meron ko ay sa'yo rin? Parang isip ng anak na panganay, bakit ganun ang unfair naman? Yan. Kaya mga kabataan, we pray prayers of give me. Is that wrong? Again, I think nothing's wrong with that. But, what's better is, make me. Siguro ganito yung make me, tapos ito yung give me. No? Kesa yung give me, tapos andito yung make me, na mas tinetreasure natin ang possessions kesa sa transformation. So, God wants to bless us, but the problem and danger is, not God, but us. We may not know how to handle it. Minsan nagagat tayo sa sitwasyon because others have better life than we have. But we do not know what we're gonna do if God bless us. Tama? Are you happy and thankful na may mga time hindi tinutugon ng Diyos yung prayer natin? Kasi alam niya kung anong gagawin mo pag sinagot ng Diyos yung prayer. Lord, bigyan mo ako ng girlfriend, promise. Mamahalin ko siya. Oh, hindi. Kilala kita. Sabi ng Diyos. Magbago ka muna, anak, ha? Magbago ka muna. Ano pa? Ano sabihin ni God? Magpaka-loyal ka muna, ha? Bago ko sa ibigay. Ano pa? Ano pa sabihin ni God? Pag may hinihingi tayo. Kaya may mga time thankful tayo na wini-withhold niya yung ganong bagay. Kasi kung hindi, wala. Waldas, gasto, sige. Kaya sa Lord, salamat. Diba? Walang pambili. Kaya natututong mag-self-control. Kung may pambili, mas mahirap mag-self-control. Madali mag-self-control kasi wala. Pero pag meron, mahirap talaga. Kaya salamat na lang. Pero, siyempre, darating yung time, hindi naman i-withhold ng Diyos kung para sa ikabubuti natin. Why not? Sabihin ni God, why not? Bibigyan kita. Sige, anong gusto mo? Bibigyan kita. Maayos na ba ang puso mo? Alam ng Diyos pwede tayong maging mayabang. Sino yung pakaramdam niya pag nasa kanya lahat ng panalangin niya? Pakaramdam niya, mag-iiba siya. Magiging siya? Mayabang, mahangin. Sino? Sige na, taas nyo kamay nyo. Bait nyo naman. Feeling nyo, lalo kayong babait. Joke lang. Diba? Hindi natin alam, diba? Hindi natin alam. Kala lang natin, mabait tayo. Let us learn from the prayer of the prodigal son, make me. Make me more like Jesus. Make me more loving, compassionate, gentle, true. Make me pure. Make me see my true self, Lord. Make me loving. Make me generous, Lord. So let us pray. Lord God, we thank you for the story of the prodigal son. A young, wild, and free man. But at the end, nakita namin ang kanyang kinahinatnan. Lord, salamat po.
Kung may pinadaan kayo sa aming parang pigpen, story and encounter, na na-realize namin ang kabutihan, kalawakan ng pag-ibig mo, salamat po. At muli nyo kaming pinanumbalik, handa nyo kami muling tanggapin. At kung meron kaming mga hinihiling at na hindi pa namin natatanggap, salamat pa rin, Lord. Dahil alam namin you have perfect and beautiful time. You know us better than we know ourselves, so we trust you. Lord, we know, as you said in your word, that you will not withhold good things to those who fear you. You said it yourself, Lord, na hindi nyo ipagkakait ang mga mabubuting bagay sa mga taong may takot sa inyo. Kaya, Lord, we know that you want to bless us. And our prayer, make us more like Jesus. Make us humble. Make us gentle. Make us kind. Make us generous. Make us pure, Lord. Make us like the prayer of the prodigal son from, give us this, give me that, to make me a servant. I'm now happy and content to belong in the family, even as a servant. So Lord, help us to see the beauty and appreciate all the wonderful things na pinagkakalob niyo po sa amin day by day. May pagkain kami, kasama namin ang mga mahal namin sa buhay, may trabaho, nakakapag-aral, lahat ng yan. Imbis na magreklamo that others' lives are better, help us to see your goodness day by day and be content and to dwell where we are in your house. Thank you, Lord. We give you the praise and glory in Jesus' name. Amen.